Yo, what's up? This is Carmors on the Mix. Yo, please like and subscribe. Anyway, update na tayo guys about physical therapy dito sa physical therapy in America guys. Okay, balita ngayon, hiring pa rin naman, no? Hiring pa rin naman sa ibang states. Oo, meron pa rin hiring. Yung hiring dito, mga medical at saka yung mga teachers. Grabe ang teachers hiring dito. So, board exam in PTE, PT 2024. Yun na. Yung hot 250, ganoon pa rin. Naging bumaba na, naging 225 na lang. So, binawasan ng 25 points. 25 points, 25 items, no? So dinivide nila, ganun pa rin siguro. I think 4 hours pa rin yung exam, 5 hours. 5 hours yun dati. So binawasan yon 225, sagutan mo yan. Every item, yun, you need to have 70 seconds to answer, no? To analyze and answer. Kasi pag hindi, maso-short ka sa time. Ano pa bang update? So out of 225 items dyan, out of 225 items, merong 45 items dyan, no? Naka-mix dyan na 45 items, scenario, no? Parang nasa hospital ba yung nagbabasa ka ng chart. Scenario item yan. The patient, ganito, age, like that, blah blah blah, suffering from pain, like this. History, past medical history, pharmacology, mga ginawa niya doon. Tapos sa kababaan doon, baba ng doon, may questions doon. Siguro 2 questions regarding sa binasa mo sa sa case. Bigyan ka ng details diyan sa exam. Yan. Sagutin mo, pili ka na kung anong ask diyan. Diagnosis ba yung gusto niya? Paano sa'yo? Tanong or adverse effects sa mga gamot. Okay? Functional. Dapat talaga yung mga sagot natin functional. Functional movement, independent, functional, independent. Ganoon yung mga sagot natin dapat. Bihira lang yung mga biceps brachii, musculocutaneous nerve. Bihira lang yun, no? Pero may lalabas naman. Ang lalabas, palaging lalabas 3-4 na question dyan. Yung tawag na mga limb, itong ULTT, lalabas yun talaga. 4 na question yan. Excuse me. So ano pa ba? PTA assistant, ganun din, binawasan na rin nila. Kaya yung iba dito style sa Amerika, kasi mahirap mag-exam muna sila ng PT assistant, tapos after that trabaho para makapera naman dito, tapos self review, tsaka sila mag-take ng PT exam dito sa Amerika, no? Yung iba na nahihirapan sa 225 items. Grabe, mahirap. Ayun. At saka yung pilian doon sa exam, hindi yun ABCD pala, yun, ganun lang, 1, 2, meron ganyan dito, isa item, mag-choice, 4 choices, pili ka lang. Tapos kung may napili ka na, i-click mo lang yung may yung may lingin, click mo yun, at saka magda-dark yung circle sa gilid ng item ng answer choice. Ganun pala magsagot. Pero yung sa mga exam niyo dyan, baka ABCD dyan sa review nyo, no? Pero sa actual exam na may mga answer choices, tapos sa gilid doon may ganito circle, i-click mo lang yun kung anong isagot mo. So ano pa ba update na so dito sa Amerika, yung PT dito, pag eksperyensyado ka na, for example, ang tawag dito, 10 years up na yung experience mo, medyo malaki-laki na sahod mo dyan. Siguro
May iba may 50 per hour, 60 ganyan, 49. Average siguro 50 per hour, 49 dito sa Amerika. Pero yung ibang mga agency ng mga inot, bigyan ka ng $34 bagong pasa ka. Tapos wala ka pang bagong pasa, tapos may experience na konti, no, less than 5 years. Siguro offer nila 34. Pero merong iba 60 na 50, 60 yung siguro mga kasama ko dito 60 na siguro sila, or 50 or 49 ganyan, 48, 50, 59. Depende sa states. Yung Nevada, malaki sahod doon sa Nevada, yung PT nila doon. Tsaka PT assistant, Nevada. Ano pa ba? Malaki sahod. Florida, malaki din sahod ng Florida eh. Alam ko eh, 60 ata doon kapag eksperyensyado ka na. $60 per hour siguro. Or $59. 50. 49, ganun. Average siguro 50 plus, 55, ganun. Depende sa employer mo eh. Pag makita yung dami mo ng mga skills, no, dami mong skills sa rehab, sports medicine, meron kang athletic coach, taping, kinesiotaping, lahat-lahat. Yung may technique, manual technique, therapy, yun, malaki sahod mo dyan siguro. Bayaran ka kasi yung skills mo dyan eh. Especially outpatient dito. Bagong update ngayon, outpatient dito, grabe. Sila yung mga malaking sahod daw dito eh. Tsaka yung home therapy, malaki din yung home therapy. Uso dito home therapy guys. Kung PT ka, gusto mong tumira ng home therapy, pwede dito. Kung gusto mo, schedule ka ng pasyente mo, tirahin mo ng 3 pasyente sa umaga, 3 pasyente sa hapon. Kaso lang dito, yung mga snow area, mahirap nga mag-drive ka ng snow, mahirap. Kaya 4x4 lahat ng bilihin mo dito, sakay 4-wheel drive or 4x4. Ito sa amin 4x4 to eh. Akin na bili may auto, may snow, may mud, pili ka lang dyan, click mo lang dyan. Ayan, sana yung take kayo guys. Tsaka yung teachers din, marami yung teachers dito, hiring din sila eh. Kapag college graduate ka, may masteral ka dito, pwede kang mag-credentialing dito. Tapos makapagturo ka ng high school. Dito, malaki ding sahod. Siguro $50 or $45 per hour. Yung teaching dito, level 1. Yung mga level 3, grabe na yan. Laki na yan, siguro $80 per hour yung ibang teacher na may mga PhD, masteral. Alright. Update lang natin ngayon guys. Ito muna, okay? Tapos next time gawa tayo ng presentation talaga sa update. Scarmers, don't forget to like and subscribe. God bless all, okay? Yung mga driver dyan, mga motorcycle driver dyan sa Pinas, okay? Eyes on the road. Alright, on the mix, Scarmers. God bless guys.